Malayo rin pala itong Kaliraya. Dito ito sa Lumban, isang matandang bayan ng Laguna. Nandito ako para manghalap ng alamat. May napulot na nga akong isa eh. Maganda. Alamat ng Kaliraya. Gusto na ba ninyo itong marinig? O sige, ikukwento ko na. Laganap ang kwentong ito bago pa man dumating ang mga Kastila. Noon, wala pa tayong iisang pamahalaan. Hinahati ng mga tribo ang mga katutubo at ito ay pinamumunuan ng isang dato. Kalimitan sa mga dato ay kabilang sa mga dugong bugaw mula sa Borneo. Nahahati ang mga katutubo sa mga uring lipunan. Ang mga maginoo ay malalaya. Ang mga aliping namamahay naman ay ang mga aliping gumagawa ng mga gawaing pambahay. Samantalang ang mga aliping sa gigilid, sila ang gumaganap ng mga gawaing pangkabukiran. Upang mapanatili ang uri, walang laya silang pumili ng mapapangasawa. Ang pagpili ng mapapangasawa ay kadalasang isinasaayos ng mga magulang. Ganito ang naging kapalaran ni Raya, anak na dalaga ng isang mahigpit na dato. Mula sa pagkabata, ay matuway na si Raya sa ligaw na bulaklak na madalas natatagpuan sa gubat. Madalas din na pumupunta siya sa gubat sa paghanga ng mga bulaklak na ito. Inaakyat naman ni Kali na isang anak ng alipin ang mga puno upang ipanguha si Raya ng magaganda at mababaong mga bulaklak. Nang magdalaga na si Raya, nahulog ang loob niya kay Kali. Katulad pa rin ng dati, katulad noong sila yung mga bata pa, madalas silang pumupunta sa gubat upang manguha ng bulaklak, lumakoy sa ilog at magpalamig sa lilim ng kagubatan. Ang lihim na pagtatagpong ito ng dalawa ay nakarating kay Talim. Si Talim naman ay anak ng dato ng kabilang tribo. Si Talim ay ang lalaking ipinagkasundo ng ama ni Raya para ipakasal sa kanya ayon sa tradisyon ng tribo. Matindi ang galit ni Talim nang mabalitaan niya ang lihim na pagtatagpo ni Raya at Kali. Kaya't nagsumbong siya sa amang dato ni Raya. Napahiya naman ang dato at iniutos niya ang dadlian at kaagad-agad na pagdakip kay Kali. At ikinulong ng galit na dato ang anak na si Raya sa kanyang silid. Samantalang si Kali naman ay ikinulong sa isang kulungan ng hayop na yari sa kawayan. Hindi nasiyahan si Talim sa kanyang inaakalang magaan na parusa kay Kali. Iniutos niya sa kanyang mga tauhan na dalhin si Kali sa tagpuan nila ni Raya sa tabi ng ilog sa kagubatan. Sa kabilang dako, sinuhulo naman ni Raya ang mga kawal ng kanyang ama na nagbabantay sa kanya upang siya ay pakawalan. Tumakas siya noong hating gabi at pinuntahan si Kali sa kanyang pinagkakakulungan. Subalit wala na doon si Kali. Hinahanap niya si Kali kung saan-saan hanggang sa maisipan niyang puntahan ang lugar na tagpuan nilang dalawa. Doon, nakita niya si Kali. Nakita ni Raya si Kali na nakatali sa isang puno at akmang sisibatin ng galit na si Talim. Tumakbo si Raya at hinadlangan ang sibat ni Talim. Ngunit huli na ang lahat. Tumusok ang sibat sa puso ni Raya at tumagos ito sa puso ni Kali. Ang
puso ng magkasintahan ay naging iisa sa pagkakatuhog ng sibat ng imbing si Talim at kanyang matinding pagsiselos. Sa alaala ng malungkot na pagmamahalan ng dalawa na naging martir ng pag-ibig, tinawag ng mga katutubo ang lugar na pinangyarihan ng madugong pagmamahalan na Kali Raya, hango sa pangalan ng magsing-ibig na si Kali